beloved Boss Mike Cervera. Yun, no? Mga kababayan ko, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Tangina si Mima, umiiyak, nagmumukmok sa likod. Ayun, no? Oh, nagmumukmok na mga kababayan. Ay, nako, natataranta na ho ang kampo ni Mima Alicia. Ayun. Nagpatalaga siya. Eto na, mga kababayan, opo ha, eto na nga, breaking news. Nako, Martin Romualdez at Chis Escudero. Oo, kakasuhan na ng plunder. Oh, nako, yari mga kababayan. paano na kaya ito mga kababayan, ano? Ha? Paano na kaya? Oh. Bakit? Hindi kita. See? Yan, ganyan. Dahil ha? Lalabas kayo. lalabas sila mga kababayan. Para hindi daw masaktan si Mima, mga kababayan. Oo. Yan. Oh. Okay. So ngayon mga kababayan, eto na. Grabe, mga kababayan nito. Mukhang marami na naman tayong mapapahiya ng mga ayaw maniwala sa atin, ano? No? Ayaw nila maniwala kasi. Alam niyo, sa totoo lang, may bolang kristal nga ako. Oo. Alam naman ni Mima yun eh. Oo. Di ba no, Mima, no? Babanatan daw nila si PBB. Alam, babanatan nyo na si Presidente. Ay, akala ko, babanatan nyo na eh. Anak ko, mga kababayan. Mukhang totohanan na. At last, ayaw nyo maniwala. Siyempre, inuutay-utay lang. Para hindi naman masaktan. Pero nga kasi mga kababayan, etong breaking news na ito, mga kababayan, ito, yan. Tingnan nyo ha. Mga kababayan, oy, yan muna. Eto na ho Sabi ho sa ABS-CBN, sa TV5, sa maraming mga mainstream media, balitang-balita ho ito ngayon, mga kababayan ko. Sabi nga ho dito, nasan ba yun? Tanggalin mo nga yan muna, hindi naman pakasali yan eh. Eto ho, mga kababayan, basahin natin Basahin natin mga kababayan. Breaking news, ito yung breaking news. Ombudsman seriously preparing plunder case versus Romualdez Escudero. Halaka. Sabi pa rito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla says they have been seriously preparing a case of plunder against former House Speaker Martin Romualdez na idol ni Mima Alicia and former Senate President Chis Escudero in relation to the budgetary process in 2024 and 2025. Mga kababayan ko. Ala ko, Diyos ko, buti pa si mga kababayan. Sabi, fake news na naman to, mga kababayan. Fake news no, Mima, no? Para hindi fake news, gamitin natin yung video. Eto na. Ito na. Ayan na. Mga kababayan ko, eto video to, Mima. Sabi ni Mima, ABS-CBN, fake news yan. Eto na mga kababayan, video na ito, Video na. Pakinggan natin para hindi na fake news kasi video na ito live tayo. Teka nga muna. Mag-like nga muna kayo. Shoutout muna kay Aichang, kay Miss Au, kay Maring Rain, Maring Gina, Elizabeth Andal, Lucia Menagawa, sino pa, Arnold Lopez, Joseph Mauricio, at Aichang ito na. Di na fake news ito. Tama. Di na fake news to, pasok! Mima, Mima, lakasan ko para marinig mo. Ito na. Say that
We have been seriously Ano? preparing a case of plunder Ako. against former Speaker Martin Romualdez and Ala former ka? Senate President Jesus Escudero. Hala ka! Diyos ko! Makamali lang tayo ng dinig, mga kababayan. Ano ba yung dinig nyo? Paki-comment. Paki-comment nga. Baka mamaya mali ho tayo ng dinig. Oo. Ano ba yung sabi? Sino daw yung kakasuhan? Mga kababayan. Oo, ayun yung ayun yung maniwala. Kasi eto na. Boying, ulitin mo nga. Sino yung mga kakasuhan mo? Preparing Hmm. a case of plunder Oh. against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Patay, mga kababayan ko. Mukhang tama na naman tayo slap chick, ano? Nasaan kaya sila, Marjorie Tabok-Tabok, sila Jay Sales, sila Jojo Chavez. Nasaan na ba yung mga yon? Yung mga Martinico. Ay, magsilabasan na nga kayo, bumalik na nga kayo din, kayo naman Ha? Oo. Piling sleep sila. Sabi ko sa inyo tulog sila? Nako. Oo, good noon po. Oo, sa mga bagong dating. Plunder, putik, kaya walang piyansa, mga kababayan. Jane Wanson, walang piyansa ito. Ibig sabihin, mga kababayan, ito hanggat nililitis sila, nakakulong. Ano po? Ito nagpapakita, mga kababayan, ng Pangulo, wala talagang sisinuhin kahit pinsan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yun, di ba? Ang Pangulo, si Manong Bongbong, walang sisinuhin niyan kahit pinsan. Di ba? Nagkamali ba tayo? Hindi. Sabi nyo noon nasaan ba yung iyong ang ebidensya? Wala. Walang ebidensya, Mima. Oo. Ito lang nararamdaman lang natin, nakikita lang natin sa bolang kristal yan Anong kasyo for doing their jobs? Nakakahiya naman. Sabi ni Charlie Whiskey. Hindi. Ano ba yun? Yan na nga, alam nyo ang problema dito, mga kababayan ko. To si Boying, naiinis nga ako rito sa totoo lang. Dapat Boying, hindi mo na nga sinasabi na magkakakaso Tignan mo ano nangyayari. Tumatakas Kaya ang mangyayari nito, mga kababayan, baka mamaya tumakas si Martin at saka si Chis Escudero. 'Di ba? Parang binibigyan ng babala alam niyo na gagawin niyo. Kakasuhan ko na kayo kaya ngayon pa lang alam niyo na. Maaaring lumabas 'yan sa May. Nako, mga kababayan ko. Syempre makakapag-isip 'yon. 'Di ba? Baka tumakbo na 'yon. Sundan na yung best friend niya na si Saldico. Paano 'yon? 'Di ba? Di wala na. Buti sana kung mag-aano kagad sila ng hold departure order, 'di ba? HOD. Hold HDO pala, 'di ba? Hold departure order. Mga kababayan, HDO kagad. Wala 'Di ba? Ang nangyayari bago maglabas ng ganun, nakatakas na malamang si Martin ngayon, malamang naka-impake na. Iiwan na sila Mima. Paano na kaya yung mga nagtatanggol kay Martin? 'Di ba? Ano na mangyayari sa kanila ngayon? Matapos halos magpakamatay si Mima kakatanggol. 'Di ba? Michael Alwa, gano'n. Boss Mike, pwede bang patanggal ko si Wala. Hindi ka pwedeng gano'n. Sandigan Bayan lang ang pwedeng mag-issue. Yun na nga Hindi pwede naman yan bulletin lookout lang, mga kababayan. 'Di ba? Gawan na nila ng paraan para hindi makalayas. Tsaka dapat inano muna, court lang pwedeng mag-hold. Oo nga. Gawin na nila. Hindi ba pwede Dati naman siyang DOJ secretary. Tawagan niya lang yung DOJ secretary na pumalit sa kanya. Baka pwede nga gumawa na kayo ng paraan habang maaga pa.
O, 'di ba, no? Mga kababayan, wala eh. Tatakas na naman 'yan. Parang si Saldico, hindi na natin makita kung nasaan. 'Di ba? Oo, mga kababayan, oo. Tatakas na Boying ang kulit mo. Sabi ng ship mo na yung mouth. Oo nga eh. Hindi ba no? Hindi niyo napansin na para bang para bang may senyales na kakasuhan ko na kayo. Sige na, magtago na muna kayo, ganon, 'di ba? Kita nyo? Kasi alam nyo, etong mga nangyayari na ito, parang parang syempre brad sila eh. Opsilonian yung mga yan, mga kababayan, magkakabrad yan. 'Di ba? Maiisip po ba ng 'di ba alam nga naman hindi isipin na ibang tao na pinoprotektahan pa rin sa huling sandali ni Crispin Remulla. Alam nyo naman mga kababayan, 'di ba? Ang may utos niyan, hindi naman gagalaw si Crispin kung hindi kay Basilio. 'Di ba? Hindi gagalaw yan si Crispin kung hindi kay Basilio. Sino yung Basilio? Di si Manong Bongbong ko. 'Di ba? Ano nga sabi rito nung unang balita ko sa inyo na ayaw niyong paniwalaan bago natin itong puntahan Bago natin yung puntahan, mga kababayan. Eto muna. Pasok. Eto. Ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Kita nyo, sinasabi pang fall guy. Hindi fall guy yan. Ulitin natin tingnan nyo pakinggan nyo. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Sino daw mga kababayan ang nagplano? Sige nga mga kababayan. Sino ang nagplano? Sino? Si Pangulong Bongbong. Kaya wag nyo si Crispin at saka si yung kapatid na si Basilio, si John Vic. Magdamaghong nagmumukmok si Mima eh. Nalulungkot dahil dyan kay Mata. Mima, ang utos, babanatan nyo na si si Presidente, narinig ka tangi. Ay, nako. Paano ngayon ito? Si Boying, babanatan nyo. Kasi mga kababayan, ako, subukan nyo, ilalabas ko yung matrix ko. Mga kababayan kasi, alam nyo na, mga kababayan. 'Di ba? Na talaga, noong ko pa sinasabi, matagal na, ang dami nga nagagalit sa atin din eh. Yung iba tawag nga sa akin, DDS na eh. 'Di ba? Sabi, DDS ka siguro. DDS ka. Si Mike Cervera parang DDS. Ganon. 'Di ba? Paano nga ngayon itong mga lumalabas paunti-unti na, 'di ba, Ai Chang, paunti-unti nang naglalabasan ngayon ito. Kakaawa naman si Insan ko. Ewan ko sa iyo. Wag ka na malungkot. Sabi rito ni Charlie Whiskey, Bima, magpakita ka din eh. Ayun sabi rito, ayun basahin mo. Wag ka na wag ka nang malungkot. Ayan. Magandang Mima, dito lang kami. Kahit anong mangyari. Sige ka, sabihin mo nga. Mapapahiya ka dyan. Wala pang masyadong ebidensya. Wala pa ba? Excited lang po. Excited. Nagsisinungaling si Mike Cervera. Nagsisinungaling daw ako. Kita niyo mga Bayad kababayan. to ni Sara Duterte. Sabihin ko rin, bayad ka ni Martin. Gago. 300,000 to kay Sara Duterte. Hindi ko tinanggap. Gago, hindi ko tinanggap. Hindi niya Diba? tinanggap. Sige na, bye-bye. Kasi mahal niya tao. Sige na, bye-bye. Diba, no? Bye-bye, guys. Doon.
Doon kayo, mag-ano kayo doon. Oh. Ha? Sige na. Ako nang bahala. Ang daming keycard dyan. Oh. Di ba mga kababayan ko? Boss Mike, nasa abroad pala kayo nila, Mima. Di ho, nandini lang siya tabi-tabi. Di ba? Nasa, sa, oo, basta, mahirap na, baka mamaya, madali pa tayo, no? Totoo naman yun eh. Yung sinabi ko sa kanila, ino-opera na ako ng kabila dahil doon sa mga kay Sara nga ng 300,000. Dinadaan ho sa mga vlogger. Yoko ho, oo, 300,000. Diyos ko naman. Gusto ko pagka inopera nyo ako, yung wala ako. Di ba? Yung wala tayong ganong pera. Oo. Ngayon, mga kababayan, eto na. Pag-usapan na nga natin ito. Bagong-bago ho ito eh. Ito ho, yung bagong-bago. Dapat ho kanina pa. Kaya lang nakatulog ho ako eh. Ito na. Sige, balik natin dito. Pasok! We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Nako! Brother, Naalala nyo ba nung mga nakaraang linggo? Di ba sabi ni Boying ngayong pa-summer, mas painit pa, mas mainit pa yung mangyayari sa mga involved sa flood control project, 'di ba, mga kababayan? 'Di ba? Ito na ho ngayon, painit na painit ng painit ng painit ng painit na ho. Sapagkat nga ho mga kababayan, hindi na ho tayo nagkakamali ng basa. Ano po? Pwede na nga siguro tayong maging political analyst dito. Dahil meron naman tayong bolang kristal, mga kababayan. Ayan, nakikita ko. Naku, oo. Mukhang pag-iinitan, ng kampo ni Martin, etong si Boying Remulla. Magkabrad ho yan, magkabrad ho yan si Boying at saka si Speaker Martin. Kung mga kababayan, LB. Dali. Ngayon, ano ho mangyayari dito, mga kababayan? Tulad ho ng sinabi ko, na kapag napakulong ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pinsan niya, abay lalong tataas ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Dito makikita natin na walang sisinuhin. Sino? Si Pangulong Bongbong. At kung inyong matatandaan, mga kababayan ko, natapos ang ICI investigation, pinasa na ho sa ombudsman. Pinasa na sa ombudsman eh. Sabi ho nila, kung saan dadali ng ebidensya, dun daw si Pangulong Bongbong Marcos. Naalala nyo po ba yon? Di ba, yung ICI tapos ng investigasyon, tinurn over na lahat yung ebidensya sa ombudsman, di ba, mga kababayan? Siguro na-review na ho at nakita na lahat yung mga ebidensya doon kung ano ba talaga. Di ba, maraming mga nagrereklamo na tila ba pinoproteksyonan daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong si Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez na pinsan niya. Ngayon ho, hindi ho Doon po alam nyo, ang Pangulo, hindi ho naman na po pwede na sabi-sabi lang. Hindi porke sinabi lang ni Mike Cervera yon. Kailangan sisilipin, aaralin ang lahat ng mga ebidensya na nakalap nila. At doon magbabase. Ngayon, sa rekomendasyon siguro ng ilan, dyan po sa may ombudsman, lumabas na talagang malaki ang kinalaman ni Speaker Martin Romualdez at ni Chis Escudero. Na dati ho, kung inyo matatandaan, silang dalawa ang nagbabangayan. Binanat-banatan ho ni Chis Escudero si Speaker Martin Romualdez. Kung inyo lang pong natatandaan, sa kanyang
privileged speech. Binanatan po si Speaker Martin Romualdez. Neto hong si Chis Escudero. Pero ngayon, no, tingnan nyo ang ending, silang dalawa pala ang kakasuhan ng plunder, mga kababayan. Nako, eto na. Tinamaan na ho ng lintik, mga kababayan. Saan ho ngayon magtatapos ito? Ang tanong ho kasi ng marami, at marami rin nating mga kaibigan na saan magtatapos yan, Boss Mike? Paano ngayon yan? Di ba? Kung kakasuhan na nga, sa susunod na buwan, eto hong si Speaker. Sabi ko naman, tinatanong kasi ako nila kung ano mangyayari. Ang sinabi ko, dalawa lang yan. Dapat kasi hindi muna sinasabi. Dapat, yung araw na yon mismo na sampahan ng kaso, dapat nun lang natin malaman. Kaya lang, wala para bang nagmamadali si Ombudsman Boying na na sabihin. Oo, parang may babala na. Martin, kakasuhan ka na namin. Baka gusto mo nang tumakas. Tumakas ka na. 'Di ba? Hayaan mo na sila Mima. Mabubuhay yan kahit wala ka. 'Di ba? So parang ganoon Ako siya uli-uli ang sandali. Parang binigyan pa ng pabor si Martin at saka si Chis Escudero, mga kababayan ko. Sabi sabi naman, makukulong, ayan na. 'Di ba Ubos ang ang nasa Matrix. Ganun talaga Arnold Lopez. Oo. Talagang gandusan 'yan, sabi pa ni Quezon, ang hindi banggit na pangalan at ngayon sasabihin ko, Speaker Martin Romualdez, yabang pa habang nanonood si Buday. Di ba ngayon, dalawa pala sila na kakasuhan. Nako po, mga kababayan. Kayo, i-comment nyo nga kung ano yung opinion nyo dito ngayon sa bagong-bagong balita na ito. Sapagkat alam naman natin na marami tayong mga kasama at kaibigan na ayaw nilang paniwalaan yung ating binabalita. Ayaw nilang paniwalaan yung ating pag-aanalisa. Ayaw nila tayong paniwalaan kasi hinahanapan tayo lagi ng ebidensya. Ewan ko ba, dahil napapanaginipan ko lagi na talagang etong sila di ba? Sila Martin Romualdez ang numero 1 mga kababayan Lagi kung dinadalaw sa panaginip ko, di ba? Marites Musney, tama yan, Boss Mike, it's about time na. Yun na nga. Di ba, mga kababayan ko? Minsan nawawalan na nga tayo ng gana dahil nga po totoo naman, di ba? Hanggang ngayon wala pa rin daw ebidensya. Pero hindi ba kayo nagtataka? Sa lahat ng ibabalita natin, bakit kakasuhan kung walang ebidensya? Kasi common sense yan, mga kababayan. Hindi naman loko-loko ang ombudsman para magkaso kung walang ebidensya. Tama ho ba, mga kababayan? Kung hindi ho loko-loko ang ombudsman, kung walang ebidensya, bakit kakasuhan? Di ba, mga kababayan ko? Yun mga kababayan. Di ba? Nako, yari na mga siraulo nito. Yun na nga paano ngayon yun? Paano ngayon yung mga nagalit sa atin? Paano yung mga nag-unsubscribe sa atin ng mga idol na idol si Martin na ayaw tayong paniwalaan dahil sa mga expose natin na hindi naman expose kundi lumalabas na rin naman sa mainstream media at social media yung ginagawan natin ng content hindi naman galing lang sa atin talaga yun. May adlib lang tayo na ilan na ayon sa personal knowledge natin. Sige na, eto na mga kababayan, sa lahat ng mga bagong dating, huwag nyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Shoutout po sa inyo. Medyo malabo yung mata ko kasi wala tayo sa studio. Actually, nasa bakasyon tayo. Kaya lang, sa mga ganitong pagkakataon, hindi natin maiwasan na hindi po pwedeng ibalita ito. Panoorin natin. Ano ba yan? Handang kaso para sa kanila. On record, sir. Escudero. Former Speaker Martin Romualdez and former against preparing a case of plunder against
former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Oh. Cesar Escudero. Nako. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Nako! Third, Tingnan nyo mga kababayan, ano sabi? Maraming hinahandang kaso laban sa kanila. Hindi ho isa eh. Marami. Maraming kaso mga kababayan ko. So ibig sabihin, sa investigasyon ng ICI, ito yung resulta. Hindi ho tulad ng sinasabi ng mga DDS na wala naman daw kwenta yung ICI dahil wala naman daw napapanagot. Paano ngayon ito, mga kababayan ko? Pananagutin ni Pinsan mismo. Pananagutin Chis Escudero. Ano pang masasabi nyo ngayon? Kayong mga DDS, syempre meron na naman kayong masasabi dyan. Tama, mali. Meron na naman silang masasabi dyan. Kahit na naman anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yun eh. Wala pa rin silbi para sa kanila eh. Ibigay yung iba kaso sa vlogger. Bakit naman sa iba? Wag na, hayaan na natin. Alam mo naman yung mga yun, syempre, trabaho lang. Ano ka ba? Di ba? Boss Mike, maniwala kami ng totoo na di drama lang yan. Kaso, yan, kay Martin, sabi rito, ano ba yun? Dali, may pinaglalaban si Wilfred eh. Ano sabi? Ito lakihan natin. Si Wilfredo Adame. Boss Mike, maniwala kami ng totoo na di drama lang yan, kaso na yan, kay Martin at Quezon. Kung naikulong na si Jinggoy at Joel. Joel Ishel. Tagal ng ikukulong daw si Jinggoy at Joel pero hanggang ngayon, kaya pa rin yung laya pa rin ba? Yung sa bagay, may punto naman kayo, no? Alam nyo naman. Siyempre, tignan na lang natin. At least meron na tayo narinig na merong paghahanda na na kasuhan ng plunder. Pag plunder mga kababayan, wala hong piyansa yan. Hanggat hindi natatapos yung kaso, nakakulong yan. Hanggat hindi napapardon ng isang presidente, yung mga yan, mga kababayan ko, ay mananatili sa loob ng kulungan. Katulad nila Jinggoy at saka ni di ba, ni Rebilla noon. Di ba? Mga nakulong yan. Anong nangyari? Sa pamamagitan lang ng pardon, kaya sila nakalaya. Di ba? Tuloy. on record, sir, And flood control. conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong filing, sir? Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there. Ayan mga kababayan, kailan daw? May daw po mga kababayan. At ito na nga, tinahanda na daw. Tuloy. For us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Nako, talagang inulit-ulit pa mga kababayan, plunder talaga. Plunder ang magiging kaso ni Martin Romualdez tsaka ni Chis Escudero, mga kababayan ko. So ngayon, mga kababayan, siguro naman kahit papaano katiting, maniwala na kasi kayo sa akin. Oo, maniwala na kayo sa akin. Siseryosohin ni Manong Bongbong kasi yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, si Manong Bongbong dumadalaw sa panaginip ko yan eh. Kinakausap ako niya sa panaginip ko eh. Buti sana mga kababayan, kung ang dalaw ng panaginip ko, sabihin niya, ikaw, Mike Cervera, makinig ka sa akin. Wala naman kang kasalanan niya si Martin. Kaya wag mo nang tinitira. Wala naman nung ganun eh. Hindi dumalaw si Manong Bongbong nang ganun yung sinabi. Ang sabi sa panaginip ko tama yung ginagawa mo. Ha? Tama yung ginagawa mo, Balong. Oo. I-expose mo lahat ang dapat. Sabi ko, naku Manong paano yung mga ibang kaibigan ko? Baka magalit sila sa akin. Hayaan mo sila. Basta doon ka lang sa katotohanan. Bahala sila. Sinusunod ko naman yung sinabi sa panaginip ko Di ba? Sinunod ko. Dalawa
dalawa lang walang sobre. Dalawa lang walang sobre. Ewan ko doon sa sobre. Basta sa akin paper bag. Oh, galing talaga. Dalaw lang walang sobre. Wala. Dalaw lang walang sobre. Wala. Oo. Walang sobre. Hindi ako natanggap na sobre. Kung sabi ko nga kung sobre lang yan, meron tayo niyan eh. 'Di ba? Paper bag, meron tayo niyan. Yung sana, yung mali-maleta, wala ako nun eh. Baka doon. Oo, 'di ba? Oo, at kapag kaganon man ang nangyari, sigurado wala na akong ipapakita mukha sa inyo. Bigla na lang akong mawawala, ganon. Wala nang paalamanan. 'Di ba? Jeffrey, live na live ako. Live na ba talaga to? Oo, live to. Ano ba? Kailan ba nag-replay? May nag-replay na naman ba? Cheque naman, laman ng sobre. Mahirap yun. Baka tumalbog yung cheque. Oo. 'Di ba? Anyari, boy. Eto na si Jayjay. Jayjay, kakasuhan na daw si Martin. Kanina ko pa pinagagalitan yan, si Boying. 'Di ba, Jayjay? Naku, basta tayo. Ang problema nga sabi nga ni Mima aawahin na daw nila si Pangulong Bongbong. Paano na ito? Sabi na ni Boss Mike, walang sobre kahit kuripot. Kuripot yun paano magbibigay yun? Oo, di ba? Wag yung sobre, Boss Mike, dapat isang ano ba yan? Isang kaban. Hindi naman kaban. Maleta. Gusto ko maleta. Ayoko ng sobre, ayoko ng paper bag. Gusto ko maleta. Paano na, Jayjay? Yung idol natin mukhang makukulong na talaga. Narinig mo ba ito? Para kay Jayjay, mga kababayan ko. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Cudero. Nako! Jayjay, paano na ito? Awayin na natin yan. Awayin na natin si Boying, ano? Naimbag. Hindi, ito, naririnig mo ba itong sinasabi ni Boying? Kakasuhan na si Martin. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin Ito na. Tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Itong plunder. Flood control related. Ayan na, yung flood control related daw, may kinalaman daw sa flood control scam. Di ba ito nga yung inimbestigan ng ICI? Di ba? Nako. Paano ito Jayjay, sasama ka ba dun sa mga sa mga nagsasabi na meron na hong tambaluslos loyalist magiging tambaluslos loyalist na ba tayo? Hindi na tayo Marcos loyalist. Kayo, mga kababayan, saan na tayo ngayon? Tambaluslos loyalist na. Nako, ewan ko mga kababayan ko. Truth hurts, pero ganun talaga po. Kung naniwala ka noon pa sa akin ngayon siguro, mga kababayan, marami na tayong puntos, Siguro naman nadagdagan na naman yung kredibilidad natin. Kahit pasabihin nyo na si Mike Cervera chismoso, si Mike Cervera gawa-gawa ng kwento. Hindi mga kababayan ko. Noon ko pa sinasabi sa inyo to di ba? Sokdo lang magtampo na si Jayjay sa atin truth hurts, pero ganun talaga, Boss Mike. Ganun talaga. Sa akin naman, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Ang sa akin lang, baka naman i-consider ninyo yung aking binabalita sa inyo para magkasilbi naman ako rito. Ganon. Mga kababayan, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.